O eto na nga po mga kababayan. Isama na din natin no sa pangatlong topic mga bossing. Talagang sabi nung isang kongresista talagang surprise kami na napakadami ng ganyang proyekto dahil madami na nga po yung mga nakikita at mga nahuhuli no na ghost flood control mga bossing. O pakinggan naman natin itong susunod nating topic pero patungkol pa din po sa flood control mga kababayan. Talagang lumutang ho yung inamin pa nga mismo ni Secretary Bonoan na merong ghost talaga project dyan sa Bulacan. Lalo na nga yung area nga yung pinag-usapan, yung Kalumpit, Hagunoy and Malolos. At na-identify pa yung contractor, yung Wawaw Builders na almost 5.9 billion. Pero sabi niya hindi naman lahat yun pero inamin niya na merong ghost control project. Hanay ni... Grabe ano? Ilang bilyon po yung mga nawawala sa pondo ng ating bayan? Inyo, dyan sa House, how do you view all of these developments, Kong? Well, I think magandang pangyayari yan. Yan ay unang-una sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Madaming, si Digong, meron ba? Kay Digong, meron bang mga ganyang investigasyon? Wala, di ba? Kaya Digong, nakita ba yung mga ganyang mga ghost flood control na mga ganyan? Mga ghost students, mga ghost kung ano-ano pa? Wala Dahil ito naniniwala talaga ako mga boss Chief Amoser na sa panunungkulan po ni Pangulong Bongbong Marcos, gustong ubusin po ang mga korap sa ating bayan. Gusto po talagang linisin ang ating bayan, mga bossing, no? Tuloy. Saan ba yun? Ito, tuloy. Magandang inamin nila na may mga ghost projects talaga. Kasi eventually, makita rin yan, ano? Okay. I was even very happy that the Department of Public Works and Highways ay gumawa ng isang grupo or team na mag-iimbestiga talaga nito deeper into this problem. Tsaka nga yung gaya ng sabi ko, no? Sana talaga namang puruhan ito. Talaga namang kung sakali na mapatunayan na mga magnanakaw sa kaban ng bayan itong mga ito, talagang isama doon sa mga preso. Maranasan nila ang buhay preso. Tsaka hanggat maaari. Kumbaga, yan mga kababayan, mga boss Chief Amoser, pagtataksil sa ating bayan yan no? Hanggat maaari habang buhay na pagkakakulong ang ipataw dito sa mga ito. Alam kong mayroong mga nangyayari. Alam kong mayroong mga substandard construction, marami yun. Pero yung ghost project kasi paminsan-minsan lang mangyayari yan. I was even surprised na ito ngayon nangyayari din pala dyan sa Kalumpit, Bulacan. Tapos kanina merong report ang aming kasama, nanduno si Presidente naman sa Baliwag, Bulacan, inamin niya, itong isang project na naman, yung River Wall, dito sa may Baliwag, Bulacan. Meron na naman. Ang dami! Non-existent, although ang sabi dun sa accomplishment. Yun yung wala, miski isang araw, walang ginawa. Report, June pa raw natapos. Yung mga ganito, Congressman, ibig sabihin, talagang marami nagsusumbong sa website, yung sumbong sa Pangulo. In your case, kasi meron din kasi mga issue, lumuluto. Isa pa yun, mga bossing, binuksan sa publiko ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi siyempre, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na mga nakatira dyan sa malapit sa mga ginagawang ganyan, mga flood control. Sila yung naapektuhan po pag itinetenga po yan. Biruin mo yung mga malalaking bulldozer nila, yung malalaking mga backhoe nila. Tenga lang doon. Kagaya nung sa Diskaya nga. Umulan, bumagyo. Ang lakas. Ang nangyari inanod yung napakalaking nila. Nakatenggang kasangkapan doon. Ayun, sira. Yung pinakagilid nung creek yata yun o ilog o kung ano man yung doon sa mismong flood control na yun. Social media, how can Congress investigate this? Baka daw may mga namamagitan din mga kongresista dyan sa mga kontrata? Hindi, tayo naman mga kababayan, ako naniniwala ako, meron din kahit papaano, meron din mga kababayan,
isa din ho dapat na mga mahuli yung mga nandiyan. Oo. Well, actually, ang implementation ng project talaga, this is not in defense to the members of lower house. Yes. But remember, Congress is composed of 2 houses, no? Yes. So, in the lower house naman, not in defense with the members, but ang nakita ko lang dito dan, ang implementing office naman talaga ng lahat ng projects, ang implementation, ang gumagawa naman ang Department of Public Works and Highways, ano? Yes. So, sila yung namamahala, sila yung nagdadala ng mga construction. Well, talagang sa akin lang, matagal na rin ako sa Department of Public Works and Highways. Kaya nga, you said kayo before. Kaya you know, the drill. Oo. Yes, Dan, at I was surprised really na ganun ka dami ang mayroon palang nangyayari mga ghost projects. Kasi grabe. Biruin nyo ho mga bossing, talagang meron, as in, sinasabi nga ho dito, talagang hindi nag-exist pero sinabi nila tapos na noong mga panahon na yon. Akalain nyo yun? Biruin nyo, sa gaano kadami o sa buong Pilipinas, kung gaano kadami ho yung mga flood control, hindi lang ho sa flood control, mga proyekto na sinasabi ganito ang gagawin pero hindi nag-exist o kukupitin. No, kadalasan mas malaki pa ang kupit. O yung mga kickback na lang na 30 to 40% mapupunta doon sa mga gumagawa ng proyekto na yon, etc. etc. Nakikita nyo po yung laki ng pera nang nawawala po sa ating bayan? No? Nasasayang? Imagine niyo na lang po, zero corruption ang Pilipinas for 10 years, for 15 years. At yung mga pondo talaga napupunta kung saan talaga dapat mapunta. Ang bilis po, panigurado, mga bossing, makabangon ng Pilipinas kung masiro ang korupsyon. Pero sabi nga ng iba, mahirap at imposible. Pero sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, talagang susuyurin at gagawan ng paraan na makuha at makita yung mga pahirap sa ating bayan. mahirap i-ghost ang mga proyekto ng Public Works and Highways. Di ba? Dahil nakikita yan, na-audit yun, may post-audit, lahat-lahat, may mga units ng Department of Public Works and Highways na tsaka yung mga building, nag-inspection. Di ba may building yan? All the district offices di ba in the Philippines. Kaya nga, di ba, yung nilatag nga doon sa opening statement ni Senator Marcoleta, sabi niya talagang bubusisiin dito yung mga violations ng procurement laws, yung sabi niya, yung anti-graft and corrupt practices at saka yung ethical standards, yung mga quality control, at saka yung paano na kukuha yung mga kontrata na how are they awarded, di ba? Kasi masyado nakuha po ng ilang contractors lang eh. Yes, it's about time talaga, no? Pero in fairness naman, ito hindi rin pagdepensa sa mga malalaking kontraktor. Oo. Yung mga malalaki. Ayan 'di ba sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, may 15 mga kontraktor na talagang malalaki na karamihan ng government project ay sila yung nakakakuha.